kailangan natin ng diode. Yan, 6 amperes or 9 amperes mga katropa, walang problema. Yan ang kailangan natin para makabitan natin ng two-way alarm itong Honda Summer na fuel injected. So pag pinindot mo to ng dalawang beses, under yung ating makina ito. Itong button na to, dalawang beses, under yung makina natin. Yan, so medyo tahimik yung makina niya, baka hindi nyo naririnig. Ito namang gitna, i-disarm natin yung makina. Yan, ipapatayin natin yung makina niya. So halimbawa, itong susian mo nirekta o sinira o nakuha yung susi mo, ayan, pinaandar, kinuha yung susi mo, pinaandar. So papaandar din natin yung makina. Medyo tahimik yung makina, baka hindi nyo naririnig. Ayan, halimbawa sinira yung susian mo, pinaandar, kinuha, pwede mong patayin yung makina, hindi yung magnanagaw. Yung makina ang papatayin. So tatanggalin natin yung kanyang head kasi meron tayong iwa-wiring dyan, meron tayong gagalawin dyan. Tapos dito naman sa bandang likuran, itong kanyang compartment, ayan, dito natin ilalagay yung ating ballast dito. Medyo may kaliitan yung kanyang compartment, pero kasya naman yung ating ballast dito. Ayan, para maiwasan natin yung mabasa o kung magpapakarawash tayo, maiiwasan natin na matubigan siya dyan. Tapos tanggalin natin tong buong compartment para ma-expose natin yung battery, kasi dyan natin nilalagay yung alarm natin. Ayan. Tapos dito sa bandang gilid, tatanggalin natin yung cover, kanyang side cover, kasi may gagawin tayo dyan. Okay? So natanggalan natin yung kanyang headlight. At dito naman sa gawing gilid, dito sa bandang gilid, andito yung kanyang computer box. Ayan. Ayan yung kanyang computer box. So sa computer box, andyan yung kanyang charger. Ito, sa side na to, andyan yung charger nya. Ayan. Dito naman yung kanyang mismong computer box. So magkasama yung charger tsaka computer box, magkasama sila ng hulma. Pero sa computer box, meron tayong gagalawin dito. May makikita kayo ditong blue na mayroong lining na yellow. Ayan. Dalawang coding siya, pero magkaibang purpose. Yung isa dyan, kill switch. Yan, hahanapin natin yung kill switch dyan. Sino ba yung kill switch sa dalawang to? So, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano malaman kung sinong kill switch sa dalawang to. Pero huwag kayong mag-alala mga katropa, kasi hindi naman delikado yung gagawin natin dito sa computer box. Okay? So, huwag kayong mag-alala, hindi delikado yung gagawin natin dyan. Okay, so ito yung kanyang wiring ng alarm. Sa mga wala pang idea kung ano yung mga purpose ng wiring, ipapaliwanag ko na rin kung anong purpose ng wiring ng alarm. So dito meron tayong makikitang red tsaka black. Okay? So ito yung black, ito yung negative ng alarm, at yung red ay positive ng alarm. Okay? So next natin, meron tayo ditong orange tsaka blue na wire. Orange yung accessories, tapos yung blue ay starter. Itong orange tsaka blue na wire mga katropa, lalagyan natin ng wire to, dudutungan natin ng wire to. Itong dalawang wire na to, ipapagapang natin dito sa harapan. Diyan. Yung blue tsaka orange ng alarm, lalagyan ng wire at ipapagapang natin dyan sa bandang headlight. Okay? Ayun yung itong dalawang to, papagapang natin to. Okay? Yan. So next natin, ito yung ating kill switch. So sa pagkakabit ng alarm, napaka-importanteng mailagay yung kill switch. Ito yung ilalagay natin dun sa computer box. Okay? Diyan. Dito natin ilalagay yan sa computer box. Kaya natin tinanggal yung side na to, yung cover dito, kasi ipapagapag natin dyan yung ating kill switch ito. So ayun yung purpose natin. Siya yung papatay ng motor pag ninakaw. Tapos itong dalawang dilaw, yellow wire, ito yung papuntang signal light. Siya yung ilalagay natin sa signal light, sa kaliwat kanan, left and right. Walang baliktaran to, basta itong dalawang dilaw mailagay natin sa left and right ng ating motor ng signal light. Okay?
Tapos, dito naman, yung pink wire, kung may makikita kayong pink wire sa alarm nyo, hindi nyo na kailangan yun. So, ibabakante nyo na yun, ha? Hindi na natin kailangan yung pink wire. Tanggalin nyo na yun. So, simulan na natin mag-wiring. Umpisahan muna natin dito sa dalawang yellow wire ng alarm. Itong itong unang yellow wire ng alarm, ayan, ilalagay natin dito sa light blue. Ito yung signal light natin sa kanan. Kahit saang dilaw ng alarm yan, basta may lagay natin yung isa sa light blue. Ayan. Signal light ng kanan yan. Ayan. Ayan yung ating unang yellow wire. Next natin na yellow wire, ito. Ayan. Yung huling yellow wire ng ating alarm, ilalagay natin to dun sa orange wire. Ayan. Ito yung signal light ng ating kaliwang signal light. Diyan natin ilalagay yung isa pang yellow wire. Ayan. Ilagay muna natin. So, ayan yung ating orange wire at ito yung ating dalawang yellow wire. Nilagay natin sa left and right ng ating motor. Sunod natin, ito yung ating kill switch o gray wire. Ito yung napaka-importante. Pag maglalagay kayo ng alarm, ito yung minsan nakakalimutan ilagay ng ating technician. So, importante ito. Ito yung ating sasagip sa motor pag ninakaw. So, itong gray wire, dito natin ilalagay sa ating computer box. Kaya nagtanggal tayo ng kaha sa side na to kasi andito yung ating gray wire. Ay yung ating tawag dito yung computer box. So sa computer box may makikita tayong dalawang blue na mayroong lining na yellow. So hahanapin natin dyan kung sino yung kill switch. So paano ba malalaman kung sino yung kill switch? Okay. Gamit ang test light, ito yung ating test light. Dapat may test light kayo. Yung clip ng ating test light, ilalagay natin sa body ground. Yan. Okay? Tapos itong dalawang blue na mayroong lining na yellow, susugatan natin ng kaunti ito. I-slice natin ng kaunti. Parang ganito. Ayan. Okay? Tapos papaandarin natin yung makina. Medyo tahimik yung makina nito, kaya sana marinig nyo na umaandar. Medyo tahimik, kalamado yung kanyang makina. Tapos nakaground yung ating body clip. Iti-tester natin itong dalawang to. Ayan. Kung sino yung namatay, siya yung kill switch natin. At sino yung hindi namatay, yung isisilyado. Ganun natin iti-tester. So huwag kayong mag-alala kasi hindi naman delikado itong gagawin natin. Walang problema rito, okay? Huwag kayong mag-alala. Okay, iti-tester mo natin itong isa. Kung mamamatay siya, siya yung kill switch. Okay. Oops. So, hindi siya namatay. So, itong isa ulit. Itong isa. Okay. So, namatay siya. O, paandarin natin na. Ulitin natin ulit. Okay. So, namatay siya. Ibig sabihin, ito yung kanyang kill switch. Ito. Diyan natin ilalagay yung ating gray wire ng alarm. Yan. Diyan. Sa kill switch. Diyan natin ilalagay. Okay? Tapos yung isa, isisilyado na natin yung isa. So, nilagay na natin yung ating gray wire ng alarm. Ayan. Doon sa blue na mayroong lining na yellow. Ayan. Tapos, itong isa, isinilyado na natin kasi hindi ito yung kill switch. So, ayun yung dalawang kulay, pero dalawang purpose yung, isang coding, dalawang purpose yung ginamit ni Sommer. So, next natin itong black tsaka red. Ito yung positive ng ating alarm. Yung red ng alarm, red wire, ilalagay natin dito sa positive. Ito. Okay, maglalagay tayo ng fuse dito. So, yung mga iba, para sure kayo, lalagyan natin ng fuse. Ito, maglalagay din ako ng fuse dito. Okay, ilalagay natin dyan sa positive yung pula. Tapos lalagyan ng fuse. 10 amperes ang nilalagay natin. Yan. Next natin itong black wire, ito yung negative ng ating alarm. Ayan. Ilalagay natin dito sa negative ng battery. Ayan. Okay? Ayan.
So ito na yung ating negative ng battery. Nailagay na natin sa negative din, o negative ng alarm. Ito yung positive. Naglagay tayo ng fuse. 10 amperes lang ang ilalagay yung fuse para madaling pumutok. Makikita kayo dito, green wire. O kaya dito, green wire din dito. Ayan. So may gagawin tayo dito sa green wire. Ito yung ground ng ating wiring ng motor, no? So yung green wire, lalagyan natin ng extra wire yan, tapos ilalagay natin dito sa negative. Diyan natin ilalagay. Okay, so baka magtataka kayo, bakit green wire i-ground na yan, tapos ilalagay pa sa ground? Okay, papaliwanag ko na rin para alam ko magtatanong kayo. Kaya natin lalagyan ng extra wire tong green wire at ilalagay sa ground kasi itong zoomer, yung ground niya lalabas lang kapag sinusi mo. Tsaka lang niya ilalabas yung ground. Kaya ang mangyayari pag nag-aalarm yung motor mo, hindi magpa-flashing yung kaliwat kanan na signal light mo. Kasi nga yung ground niya hindi nakakonek pag hindi nakasusi. So lalagyan na natin siya ng ground. Ayun yung purpose natin. Lalagyan natin ng extra wire. Ayan. Tapos ipapagapag natin dito sa ground na to. Para kahit na nakapatay yung susi mo, pag nag-alarm yung motor mo, magpa-flashing yung kaliwat kanan mo. So ayun yung purpose natin. So ito, nilagyan natin siya ng extra wire at nilagay natin dito sa ground. So wala ring problema yan, hindi rin kayo magkakaproblema yan kasi ground ang nilalabas diyan at sa ground mo rin nilagay. So hindi ka magkakaproblema diyan. Yan. So ayun yung purpose natin, ba't naglagay tayo ng ground dyan sa wire na yan. Okay, itong orange wire tsaka blue wire ng alarm, dudugtungan natin to at ipapagapag natin dito sa bandang harapan. Yan. Diyan natin siya iwa-wiring. Okay, itong orange wire, umpisa muna natin sa orange wire. Ito yung ating accessories wire. Ito yung ilalagay natin sa accessories wire. Itong orange wire, lalagyan natin to ng extra wire. Ang ilalagay ko dito ay kulay pulang wire. Yan. Okay, red wire ang ilalagay natin para ma-recognize natin na yung red wire, ito yung orange ito. Orange wire, dinugtungan ng red wire para ma-recognize natin kung sino yung ilalagay natin sa accessories wire. Tapos habaan nyo kasi papagapang sa harapan. Next natin itong blue wire. Ito. Lalagyan din natin siya ng extra wire pero ibang kulay. Ang ilalagay natin ay black wire. Ito. Para ma-recognize natin na yung black wire, pag pinagapang natin ay kulay blue. Kung ito red, ay orange wire ang nilagay natin. Ito, red wire dun sa orange. Ito naman blue ay black wire. Ayan. So madali siya ma-recognize kung sino yung blue at sino yung orange wire. Ayan. So nilagay na natin sila. Black wire, kulay blue. At yung red wire, kulay orange. Ayan. So magkaibang kulay ang nilagay natin para ma-recognize natin. Okay? Ayan. Tapos, ipagapang na natin yan sa harapan. Isilyado na natin to. Lagyan natin ng electrical tape para malinis tignan. So ito na yung pinagapang natin. Ito yung kanyang orange wire, yung red. Yan. Ayan yung ilalagay sa accessories wire. Tapos itong black wire, ito yung ating blue. Ito naman yung ating ilalagay sa starter. O siya yung trigger ng ating starter, yung blue wire ng alarm. Uunahin muna natin itong blue wire ng alarm. Ito. Itong blue wire ng alarm, ilalagay natin dito. Kung ito yung pindutan ng inyong push button, ito. Ayan. Hahanapin nyo lang yung socket nyan. Socket wire. So ang socket wire niya ito. Yung kulay pula na socket. Ayan. Dito sa socket wire, may makikita kayong wire na yellow na mayroong lining na green. Ito. Yellow na mayroong lining na green. Ayan. Ito yung kanyang trigger ng starter button. So pag pumindot kayo sa starter, masusuplayan to ng positive. Diyan natin ilalagay yung blue wire natin o yung black wire na dinugtong natin sa blue. Diyan natin siya ilalagay para ma-trigger niya yung starter motor o starter relay. Okay? Diyan natin ilalagay. Okay, ito na yung ating blue wire o yung black wire na dinugtong sa blue.
nilagay natin sa yellow na mayroong lining na green. Okay. So ayan siya, para matrigger yung ating starter. Susunod natin itong ating orange wire o yung red wire na dinugtong natin sa orange wire. Ito ilalagay natin sa accessories dito sa bandang susian, sa ignition key nyo. Yan, ito yung ating ignition key. Yan. O dito natin sa taas para mas makita nyo. Ito, yan, ayan yung ating susian. So sa ignition key, meron kayong makikitang 4 na wire. Ito mga wire na to. So dito sa ignition key, meron tayong wire na black wire. Yan, yung solid na black wire, walang lining. Tapos susunod itong red na mayroong lining na black. Ito, hindi na natin kailangan galawin to. Wala na tayong gagalawin dito sa wire na to. Ayan. Tapos meron tayong black na mayroong lining na blue. Ayan, hirap magpakuha. Ayan. Ito yung ating black na mayroong lining na blue. Okay? Tapos yung panghuli natin ay black na mayroong lining na brown. Ayan. Yung red na mayroong lining na black, hindi na natin gagalawin. Itong tatlong wire lang ang gagalawin natin. Okay. Dito na natin magagamit yung diode. Pero dito, positive lahat ng pumapasok dito. Walang negative dito sa mga wire na to. Panay positive yan. Okay, dito na natin magagamit yung diode natin. Ito. 6 amperes or 9 amperes, walang problema. Basta diode. Napaka-importante nitong diode para mapaandar natin ng normal itong ating Summer X na fuel injected. So lalagyan muna natin ng wire to, itong diode na to. Yan. Tapos napaka-importante yung white marking ng diode. Yan, ayun yung obserbahan nyo, yung white marking kung saan ba siya papunta. So nalagyan na natin ng wire itong ating diode. Yan. Okay. So itong may white marking, ito nakikita nyo sa diode, meron siyang puti, itong lining na puti niya. So napaka-importante yan. Ito yung white marking, dito natin ilalagay sa black na mayroong lining na brown. Diyan papunta yung white marking ng diode. Ayan. So napaka-importante yan mga katropa, yung white marking ng diode papunta dun sa black na mayroong lining na brown. Diyan natin siya ilalagay. Okay, nailagay na natin yung diode na mayroong white marking dito sa black na mayroong lining na brown. Ayan. Tapos ito yung ating diode, ayan yung marking. So napaka-importante ng marking, yung iba nagkakamali dyan, hindi aandar yung motor pag nagkamali kayo ng marking ng diode. Tapos itong isang side ng diode na wire, mamaya na natin to ilalagay. Dito naman tayo sa dalawang wire, itong black na mayroong lining na blue, tapos yung ating black wire, ayan, pagsasamahin natin silang dalawa. Yung black na mayroong lining na blue at black wire. Pagsasamahin natin silang dalawa. Tapos isasama natin dito yung ating kabilang side ng diode. Ito, nakikita nyo yung diode. Ito yung kanyang kabilang wire. Isasama natin sila dyan. Tatlo na sila. Tapos isasama natin tong kulay orange wire ng alarm, o itong red wire na dinugtong natin sa orange wire. Yan, 4 sila. Pagsasamahin natin silang 4. So ganoon lang kasimple yun. Pagsasamahin natin silang 4 na wire. Parang ganito. Ito yung diode natin. Isinama natin dito sa black na mayroong lining na blue at solid black wire. Tapos isinama naman natin dito yung ating orange wire o red wire na dinugtong natin sa orange wire. Yan, sa accessories wire. Yan. So 4 silang wire na pinagsama natin. Yung sa diode, yung dalawang wire sa ignition, at dun sa accessories wire, yung orange wire ng ating alarm. Okay. So pag pinindot mo to ng 2 beses, under yung ating makina ito. Itong button na to. 2 beses, under yung makina natin. Yan. So medyo tahimik yung makina niya, baka hindi nyo naririnig. Ito namang gitna, i-disarm natin yung makina. Yan. Ipapatayin natin yung makina niya. So halimbawa, itong susian mo, nirekta o sinira o nakuha yung susi mo, ayan,
pinaandar, kinuha yung susi mo, pinaandar. So papaandar din natin yung makina. Medyo tahimik yung makina, baka hindi nyo naririnig. Yan, halimbawa, sinira yung susian mo, pinaandar, kinuha, pwede mong patayin yung makina, hindi yung magnanakaw. Yung makina ang papatayin nyo. So pipindutin yung gitna. Yan, para mamatay yung kanyang makina. Yan. Okay. So dito naman, ito yung ating lock. Once na pinindot nyo yung lock na to, yung ating lock na susi, kahit anong gawin mo, hindi mo mapapaandar yung motor. So isang pindot, maingay, parang ganito. So sa gitna, doon mo papatayin yung ating para hindi siya umingay o disarm siya. Yan. Okay, isang pindot, maingay, pero hindi mo mapapaandar yung makina. Pero kung gusto mong silent, nasa residential ka, halimbawa nasa bahay-bahay ka, pero gusto mong safe yung motor mo, pindutin mo ito ng 5 beses. Yan. 5 times. Pag ginalaw yung motor, yan, halimbawa ginalaw yung motor, ito lang yung tutunog. Pero yung motor hindi tutunog. Pero parehas pa rin siyang safe. Hindi rin pa rin mapapaandar yung makina kasi nga nakalock yung ating, pinundit natin yung ating parking o yung lock. Ayan. So, yan lang mga katropa. Sana makabitan nyo yung inyong Summer X o kaya kung mayroon kayong customer na gusto magpakabit sa inyo na fuel injected na Summer, sana makabit nyo sa inyong customer o sa inyong mga motor mga katropa. Maraming salamat sa inyo mga katropa. Maraming salamat sa time nyo. God bless at ingat palagi. Bye bye!